mas marami yung Oo, malupit, malupit. malupit. Ay, yan na. Back to the ball game. Ito, alam mo, briefing ko, may action Jackson to kagad eh. Alam mo Oo. bakit? Paninolan yan eh. Oo. Yang dalawang yan, gigil na gigil yan magpindot. Oh, ito yung literal na Maginit Jackson. Sa totoo lang, tingin ng dalawa sa kaninang game na check ping yun eh. Oo. Parang wala kasing nangyari. Ito kanina 11 minutes po tayo nagkaroon ng first blood. Tama. What could be the number? The time stop. Comment nyo dyan. Kayo na ang Kayo na mag-decide. mag-decide at manghula. Dahil kami aabangan na lamang namin kung ano ang mga mangyayari para dito sa game number 2. Nagkakitaan. Nakakamiss tong Yue niya na eh. Yue. Yung Valentina ni Yue. Oo, totoo. Sobrang iconic ng mga plays na mga ginagawa niya. In this case, ang dami niyang pwedeng kunin. Yung penalty zone, perimeter. Kung ano man kailangan ng Rora, pwede talaga gawin yun. Ayan na. Ay, pero may ticket ako yung first blood natin mapapaaga yata. Kaso nabuhay pa naman si Perks. Kaso pinag-aapas nung bato. Hinarang pa. At si Rene J ang makakakuha. Napakasakit na nga ngayon ni Hitman. Makakaisa ngayon ng Aurora. MLBB, very contrast to what happened nung game number 1 dahil this time may action ka agad. Yeah. At mapupunta pa sa kamay ni Rene J. Oy! 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 Ang sarap maging fan, bre. Oo nga eh. What if manood na What if? At eto na, babalik tayo dahil hindi naman namin gawin yung pwedeng gawin yung what if namin. Di pwede. Kanina, si Rene J yung isa sa mga may kasalanan ba't walang namamatay dahil sa mga guide win. Ngayon siya yung rason bakit may namatay 1 minute in pa lang. Oh, chinarge na eh. Sinarge Sabi na niya, yung eto, power of nature eh. eto ang bato. Oo eh. Ding! Ding! Ang Ang bato! bato! Hindi. Hindi raw muna makakapag-drive-through si Demon Kite with the cables. Oo, nakuha ni MP The King. Ika nga daw ni Midnight kanina, The New King dito. Oh, the new key. Sa Blacklist International. Pero kinakailangan niya munang isolidify at paigtingin ang kanyang kinatatayuan. Dahil ngayon ay sila ang nasa kalugian. At dahil nga doon sa napakagandang simula ng Aurora MLBB, tingnan mo naman kung gaano nakatapang ngayon si Rene J. Oo. Diba sumisilip-silip na lang siya dito. Wala siyang paki. Hindi siya takot kahit kanino. Kahit hampas siya doon. Oo, kahit kaya outplayed. Oh. Oh, okay, importante ito note dito si Yue. Frigidaire yung kinuha niya. Oo, tama. Yung Frigid Glacier Okay. So pwedeng i-combo yun sa Wild Charge tapos habang nag-Wild Charge kinakasan na yung Frigidaire. Naku. Tapos nakikita agad si Percy. Pero eto nga, sabi ni Percy, eto na lang, bigyan natin. Kaso may wild charge para makalayo. Ngayon si Demon kahit makakahanap pa ng target dito. It's going to be Haji. That's gonna fall. Nailapag pa naman yung Frigid Glacier pero hindi na ipagpapatuloy ng Blacklist. Napakabilis ng kamay naman doon ni Demon Guide as he takes down another. At nakatakas pa nga si Rene J. So yung plano na gusto gawin ng Aurora na talagang mag-provide ng vision, Oo. mag-zone out, i-outplace doon yung Black. Grabe! Bakit? Grabe! Grabe dito! Ang ating mga nakikita. Dahil nga naman, kung ikaw ang Blacklist, parang perfect opportunity na yun eh, no? Wala nang immune dito si Rene J. Oo. Nagamitan mo na ng ejector. Oo. Winal-charge mo na at lahat-lahat. Eh, kaso, natapatan. Oo. Ay, unstoppable force pala. Siya pala ang nag-wild charge. Oo. Natapatan eh. Kasi ang problema kasi, pag binato ka nga ng bato, kailangan may bato ng tinapay. Yung problema sa first binato niya, bato din eh. Yun lang. Kaya sila din yung nagaling. Napakahirap pala ng Diba? sitwasyon ngayon. Pag binato ni Perk si Rene J, bumawi tuloy si Rora. Kailangan nila piliin na maigi kung sino yung mga targets na kanilang gagamitan o yung mga ganoong klase ng setup skills kasi napakaraming pambawi dito Oo. ng Aurora MLBB. At bakit ba tuwing pupunta tayo dito ay nagre-recall si Domeng at Outplay? Intense talagang pagalingan. Talaga yung dalawang kumanan dito! Literal na ginugulan na naman tayo pero mabubuhay may Atas Perks. Frigid Glacier na ilapag. Demon kahit napatumba na. At nandito na naman yung penalty zone mula kay Lord JM. Rene J susunod dito. MP na king bumabawi. Isa-isa. Chirchane ang Aurora. Pero makakabuhay pa naman yata sina Edward Nat unless ayun na nga buhay pa. Primal Ratkin na nga para makatakas doon, but this means Blacklist. Wala pa na uncontested turtle this time. At ngayon, may bawi ang mga agents dahil masa sa kamay nila ang ikalawang turtle. Oh, nagpaparamdam na. Nagpaparamdam na. Kanina, 11 minutes bago tayo makakita ng unang kill. Pero ngayon, Ayan na. napakaaga at napakarami. Pero hinarangan si Perks na gustong mambalibag. At ngayon, ay mabubuhay pa naman. Pero ngayon, ang Blacklist sabi nila, ito yung time. We need to convert. We need to convert. Pero mapipigilan sila ng Aurora. Si Doming sumasama na ngayon So, pwede na tayo makakita ng matinding clash.
But again, going back sa nangyari, na-pick off kasi kagad si Demon Kite. So, Blacklist found an opening na pwede pa sila mag-overextend kasi kulang ng damage dealer yung Aurora at the same time. Hindi na mag-contest yung Aurora ng Turtle. Wala silang jungler eh. Wala nang Retribution holder. So, that was a clear win for Blacklist. At nag-swing na nga yung kanilang gold lead. 1K na, kalamangan ng mga agents. Gets mo naman eh, kita mo yung kagustuhan talaga ni Demon Kite dito na ang pinaka-possible target talaga is Haji. Oo. Pero yung bilis dito ng reaction din ni Haji na nailapag pa niya yung Frigid Glacier, umabot pa siya right before niya ma-proc doon sa kanyang Pride of Ice or even eventually ay tumumba. Malaki ang naging role noon for the other members of Blacklist International. Mas naging kampante na rin si Lord JM na sumunod with the penalty zone at magtuloy-tuloy lang doon sa kanilang nasimulan. And now, Blacklist International pa nga yata, ang or Aurora MLBB pa nga yata, ang kinakailangang humanap na naman ng buwelo or nung momentum na momentarily ay parang napakawalan at napunta sa side ng Blacklist International. Conceal na naman, hindi tumama doon. Yung ejector, yung initiation na gusto gawin ng Blacklist ay nasayang doon. There's holding naman sila dito sa top lane. Si Doming kakabili lang ng DHS ha. So medyo may kasakitan na yan. Nararamdaman lang nga ng MP the King. Walang nagbibigay ng tore sa ating mga manlalaro. Kanina puro kills. split push. Oh, Ngayon, puro kills, walang tore. so the new question is, anong minute tayo makakakita ng tore na tutumba? Feel ko 11 minutes ulit eh. 11 minutes. Feel ko mauna pa mag-spawn yung Lord bago tayo makakita ng turret takedown eh. Magandang ideya yan. Okay, Demon Kite, may malempong Lord lang. Papasok na nga siya dito para makapwesto. Pero MP the King pati outplay din ha. Okay, 5 on 5 to. Parating na rin dito si Lord JM. Okay. Paunahan mag-set to si GUA for the note. Ayan na! Edward may pinalibag doon! Pero may magandang sagot yung kinopya ang Frigid Glacier. Eto na rin naman ang original. Doming mapapatupad na rin dito si Perks at si Lord JM isinudod pa nga. MP the King may bawi kay Edward though, but the Turtle mapupunta pa din sa Aurora. 2-4-1 trade pero Aurora takes the turtle and now wanting to extend the lead by taking down the turret dito sa taas. Outplayed mag-isa pero dyan naman si Haji. Meron pa siyang ulti dito na pwede naman. Ay! Tinibihan! Hello! Sabi ni Rene J kasi I am the captain now. Ako na to eh. Hello sa'yo. Nagkakitaan. At yun ang bati natin ngayon. Ganun na ang batian. Grabe no. Isipin mo, di ba nagsasapa si Haji dati kay Rene J sa Rome? Nagpapalit-palitan pa sila ngayon. Nagtatapat na sila ngayon. Ang dami natin nakikita tapatan Wow. ngayon. Most especially, of course, again, yung kanina pa nating binabanggit na Haji and both Yue. Pero we're yet to see kung ano nga ba ang magiging outcome nitong Perks. buong laro na ito dahil mukhang si Perks ay maaabutan. Unstoppable force sabay flicker out. Wow! Okay, napatakbo yun yung robot. Oh. Napagamit din ng conceal. So another pang-initiate na wala din sa Blacklist. Kaya naman Rora wanting to get a turret this time. Ito na, may habang tore. nag-split push si Lord JM ha. Ito na, may tore na makukuha. Finally! Oh, tigisa sila. Trade kung trade. Yun talaga ang gustong mangyari ng magkabila ang kupuan. Sabay na sabay pa. Sabay na sabay. Tumumba yung mga tore. Okay, nakaka-pick up lang din ni outplay ng Golden Staff dito. Demon Kite, mamatahan ba niya kung saan nagtatago si Lord JM? Okay, fast-hand. Napakasakit na nga. Cables in, cables out. Lord JM! Gigil na gigil pumindot si Demon Kite from game number 1 at nakuha na niya ang kanyang gusto. Lord JM will fall down. Ang bilis. 100 kilometers per second. Ganun kabilis. Mas mabilis pa sa fast. Liniparan. Double, triple, quadruple, cable. Fracture nandoon pero makunat yan eh. Oo. Si Rene J yan eh. Makunat talaga ngayon at matapang. Hindi lang makunat, matapang na rin si Renny Renny J. J, oo. As the roamer, as the Grok. Para dito sa labang ito. Wala na silang kinakailangan pang hinayangan pa. Mas lalo na may Hunter Strike na si Demon Kite ha. So yung kasakitan niya ang nagumuguhit. Mas guguhit yan lalo ngayon. Kahit sino actually kaya na niya i-pick off eh. Nakakaramdam na kahit si Perks mismo eh. Kung nabitin pa siya ng onte, lethal ignition pa naman. Oo, tas si Rene J dito talagang nanggugulang. Kahit sino makita niya, okay eh. Medyo nagkakaroon ng ilangan ngayon, especially Ay, if you wear perks. Ayun, ha. Parang ang hirap mamili ng gagamitin or kukuhain mong target. Napakakulit ng mga players ng Aurora. And by the time they decide to commit on a member, ay ang ganda nung follow-up. Lalo pat yung Frigid Glacier yung kinokopya dito ni Yue. So hindi ka rin sobrang unless mabato mo sa inyo. Pero kahit pa ibato mo sa side nyo, yung target, talagang makakahanap pa rin ng way mag-engage ang Aurora. There's still the wild charge.
And all battle spells are up for both of these teams. Kaya etong inaabangan natin na Lord Fight ay literal na pakiramdaman na naman. Si Demon Kite, nasa Demon Kite push siya. Yung tinawag ni Wood dyan the Demon Kite push, umalis siya ngayon. Pero Aurora still having the high ground on this Lord Pit. Titignan natin kung sino una makaka-setup. Again, may mga setups pa rin na pwede manggaling kay Lord J, pati kay Perks. But the problem remains, Bri, yung sinasabi mo kanina, napakakulit na mga pwede mong hulihin sa Aurora eh. Kahit makakuha ka dyan, isang wild charge lang kay Rene J, pwede nang umikot yung laban. Tapos si Uwe, naka-Predator pa, may Frigid Glacier pa. Oy, practice. Practice lang. Hello lang. Nagpaparamdam lang. Hello lang. And going back to that idea, kahit yata Domek, penalty zone ay medyo may ilang kang i-commit basta-basta, pero ngayon ay nagkakapoke na ang dalawa nating kupunan. Perks, pumasok na nga doon, binuhat at pinato si Dome, pero may purify pa naman. Frigid Glacier nilapag na, FP the King falls down. At ngayon si Haji, Pride of Ice, na-commit. Nandun yung penalty zone to try and save everyone, pero mukhang ito na nga yung hinihintay ng Blacklist International. May paunti-unti silang nagpapakitang bawi. Hindi kumonekta yung Spear of Destruction, pero ngayon 2-4-3 trade. Lamang ang Aurora. Demon Kite pwede na bumalik anytime dito. But a beautiful play coming in from Outplayed. Sakto din naman na nakasan ni Haji yung Frigid Glacier bago pa siya mamatay doon. Kaya naman nakabag 2 kills pa dito si Outplayed. But this time, Rora, making sure na sa kanila mapupunta yung second turtle. Wow! Makakontest pa kaya sila dito pero makakuha na nga ni Demon Kite doon. Hindi na naman natin napansin, Lord na. Ay, oo nga pala. Lord na pala. Lord na yan. 11 minutes kasi kaninang, ito pa lang yung moment na may kill. Oo, unang Lord pa lang kasi, oo. Ganoon. Iba na ang bilis magbago ng takbo ng buhay, no? Even sa serring ito, ang bilis nung nakikita nating shift. Kanina lang ay sobrang tahimik, Tama. madisiplinado. And in fact, hindi naman nawala yung disiplina dito sa labaw ito. Nakikita pa rin natin siya. Especially from Aurora, kahit nasabihin natin nasa kanila ang kalamangan, hindi sila nagpo-force lang na nagpo-force na paulit-ulit nung si mga Demon nakikita nating laban. Pero Demon Kite, grabe naman ang pwestuhan mo! Okay, may bagong push na naman dito si Demon Kite. Oy. Hanap siya na pwedeng i-targetin pero ang problema pati si sama-sama Edward. yung Black ha, pati si Edward. Grabe! Naku po, binahaya na bawat bush. What is this formation? Bawat brush na makita nila, binabahay nila pero nakita na lang ngayon kung saan nagtago si Legend Zero. Ay! Nakita naman si Lord J. Sabi niya, ito na naman, bibigyan ko to! Gusto ko buhutan ng skills cutthroat at lahat na ng kable na to! Lahat na ng kable kumonekta para lang patumbahin doon si Lord JM. At sakto din naman dahil may Lord pa dito ang Aurora. At ngayon mapipitas nila yung middle lane turret habang Blacklist medyo nahihirapan dumipensa ngayon. Perk with the flicker in pero walang kumonekta. Nakapag-free si Doming dahil makuha nila yung torre sa gitna. Hindi ka na makapwesto basta-basta. Kahit pa ikaw si Perks. Kahit pa ikaw si Lord JM. Nowhere is safe. May kakaibang formation na ginagawa yung Aurora. Kinokopya yata nila yung logo. Lahat na nagpapailaw na nga dito yung Aurora kaya puro TP eh. Yung logo nila ginagawa nila sa Land of Dawn. Oo, yung pala yung yung pala yung The three dots connecting. the 3 dots connecting tapos yung TP pala yung Northern Lights. Yung pala. The Northern Lights. Kaya pala napakaraming TP ng Aurora kasi yun yung Northern Lights. Grabe dito. Naku, isipin mo kahit saan ka pumunta. May Demon Kite. May Demon Kite, may Demon Edward. Kite sa taas, Edward sa baba. Wala ka na mapupuntahan. Kahit tumakas ka pa, habulin ka lang din ang top of the force. Ginamit na nga at pinato yung bato. Ay, mukhang nandito naman na yung first output. Pero Doming papasok with the blazing duet. Outplayed. Hindi na yata kakayanin dito pero meron pa namang out. At ngayon naman nandun yung penalty zone pero kinakailangan na mag-disengage ng Blacklist International. Pero hinarang na naman sila ni Rene J. Yung pader ni Rene J ay naging malaking problema para sa Blacklist International. Pero I also like to commend yung ginawa ni Yue tsaka ni Edward doon. Yue in that time, penalty zone ng kanyang kinopya. Kaya naman hindi nakatakas. Sila Lord JM, sinabayan pa nga ng Earth Shatter. At ngayon, hindi na pinapalabas ng Blacklist, ng Aurora yung Blacklist. Parang pwede ka lumabas pero sigurado ka ba? Parang ganun na yung nangyayari. And if you were Blacklist International, mapapaisip ka na talaga kung pipiliin yung lumabas lahat-lahat dahil nga sa kanina pa natin nakikitang pinipiling panggalingan, pwestuhan ng Aurora MLBP throughout this entire match. And I would think na talagang nakakahanap dito ng way mag-penetrate doon sa formation na yon ang Blacklist International, even for Perks. So, sila yung nag-attempt na paulit-ulit do. Sila yung naghahanap at yung fastball ng targets at nakakita sila ng isa. That's going to be Dominic! At mukhang wala muna siyang Purify. Mapapatumba na nga siya ngayon ni Haji. Frigid Glacier nandyan na rin. Mag-out na ba ang Blacklist International? Pero meron pang pabol na wild charge from Rene J. Lumilipad na rin si Demon Kite with a triple kill and a maniac! Lord JM na lamang ang natitira. Hahanapin ba nila doon yung Savage? Dahil may minions din naman sila sa gitna.
Rene J, the heel man nung game 1. Hitman ngayon dahil lahat tinamaan as they take down the tower sa middle lane. Hindi na kita papauwiin, Lord JM and Aurora MLBB. They will secure the sweep. At sinigurado ni Rene J na hindi lang basta-basta ang Aurora, na kahit nagkatapat na